So, tamang pasok na naman ang iyong Tito Otits. Ay, so samahan niyo ako mamaya. Aking lunch. May pag-uusapan tayo. Stay tuned. Okay. So guys, narinig niyo ba yung mga pinagsasabi ni Claire Castro nakaraan? Na maaari daw maiba ng Facebook? Or yung mga other social media? Wala pa sa mga may gagawin. Maaari daw iba yung mga platforms ng mga social media dahil di umano sa mga pagpapakalat ng mga ano daw, fake news. Fake news, mga harsh content. So actually nung unang marinig ko to, nagtataka ako saan niya pinagkukuha yung mga ganitong punto na actually hindi lang ako nag-react no sa bagay na sinabi na to ng pamahalaan na maaaring nila kunikonsidera nila na maban yung Facebook or other platforms daw. Yun ang sabi. So actually based sa mga nakikita ko reaction video, 90% ay hindi pabor ng mga Filipino at 10% ay pabor. So hindi talaga majority na so hindi 100% na pabor. Meron pa rin talaga na pabor. Maaring ito yung mga nabiktima ng kung saan bashing or yung mga violent na inano ng Facebook. So pero akong tatanungin mga guys, diba? Kung gagawin ng pamahalaan talaga ang bagay na yun, maraming businesses na magkakasara or mawawalan ng trabaho kasi majority sa social media content, di ba? Maraming gumagawa ng gano'n. Kumikita kay Meta, kay TikTok, try ko na tignan kung saan yung pinagkukuhanan ng gobyerno yung ganitong klaseng mindset, no? So based on my research, no, ito ay based on nangyayari sa government, I think ito ay silent martial law. So kinokontrol nila lahat, din social media, lahat, mga pulisan. So for me, pag napuwi ang bagay ito, we are now in a silent martial law. And yun ang nakakatakot is na pag nagpatuloy ganitong klase na pinagagawa ng gobyerno. At in the end, tayong mga ordinaryong Pilipino lang din ang magigipit dito.